baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I got Home Depot. Where the real ones win, that I got Home Depot. Where the real ones win, that I got Home Depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I got Home Depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alapagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and store, lamin choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Life's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na TV audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Isang ligtas na umaga po sa ating lahat mula dito, live sa Alejandro Broadcasting Network, Washington Drive, Legazpi City. Magandang umaga din po sa lahat ng mga nakatutok na via Facebook Live. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikawalo ng Hulyo, taong 2026. Una sa lahat, pagbati sa ating BFP Officer in Charge, Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil A. Quanchu, sir. Isang ligtas na araw po. Isang ligtas na umaga din po sa lahat ng bumubuo ng Bureau of Fire Protection Regional Office 5 sa pangunguna ng ating Regional Director, Fire Chief Superintendent Junito F. Maslang, MBA, MPM, DSC, sir. Isang ligtas na umaga po sa iyo, sir. Sa ating napakabait na Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Walter B. Marshall, sir. Hello po. Magandang umaga po, sir. Shoutout din sa ating Assistant Regional Director for Operations, Fire Senior Superintendent Bernadette D. Madrid, ma'am. Good morning po. At syempre sa ating Regional Chief of Staff, Fire Senior Superintendent Emily Endoma, ma'am. Isang maganda at ligtas na araw po. Shoutout din po sa ating Albay Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Jerickson P. Miraflor, sir. Isang mapagpalang umaga po. At syempre, ang masipag na acting City Fire Marshal ng Legazpi City Fire Station, Fire Senior Inspector MC Kevin T. Marquez, sir. Magandang araw po. Pati na rin sa ating mga kasamahan sa Legazpi City Fire Station, sa Substation 1, 2 at 3. Isang ligtas na araw po sa ating lahat. Patiin po natin at pasalamatan ang napakabait at supportive na Mayor ng Legazpi City, Honorable Hisham Ismail, at sa buong local government unit ng Legazpi. Isang maganda at ligtas na araw po sa inyong lahat. Good morning din po sa General Manager ng Alejandro Broadcasting Network na si Mr. Alejandro B. Aliancia Jr. Please follow, like, share, and sabi nga, subscribe na rin po. Yan. Bago ang lahat, formal po muna kaming magpapakilala. Kami po ang inyong host araw na ito, dito sa Alejandro Broadcasting Network or ABN. Welcome po sa ating Oplan Ligtas na Pamayanan on Air. Ako po si SFO1 Paulo N. Francia o Katropang Pao for short.
At present, ako po ay isang shift in charge or shift commander ng Legazpi City Fire Station, Shift A, assigned sa Substation 3, Taysan. Ako naman po si Senior Fire Officer 1, Christine J. Madridano, o Katropang Teen, okay? Katropang Teen, ang Chief Emergency Medical Services ng Legazpi City Fire Station. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na makabuluhan talakayan ngayong umaga patungkol sa National Disaster Resilience Month. Bago tayo magpatuloy, Katropang Pau, kamustahan muna tayo? Or FB Live viewers? Meron ba? Okay, diretso. Welcome back po dito sa ating programa. Ngayong buwan ng Hulyo, ating ginugunita ang buwan ng pambansang katatagan sa sakuna o National Disaster Resilience Month. Nakikisa po ang Bureau of Fire Protection sa pagdiriwang na ito, alinsunod sa Executive Order No. 29 Series of 2017. Layunin nito ang mapataas ang kamalayan ng publiko at mapalakas ang pakikilahok ng bawat isa sa Disaster Risk Reduction and Management o yung DRRM. Ngayong taon ay ika-38 pagunita ng National Disaster Resilience Month na may temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Napakaganda ng mensaheng ito dahil ipinapakita na ang tunay na katatagan ay nagsisimula sa paghahanda. Tama ka dyan, Katropang Teen. Kapag sinabing disaster resilience, hindi lamang ito tungkol sa pagtugon kapag may sakuna. Ito ay ang kakayahan nating maghanda, makaiwas sa panganib, makatugon ng maayos, at mabilis na makabangon pagkatapos ng isang kalamidad. Katropang Pau, ano-ano ba ang mga kalamidad na madalas nating nararanasan dito sa Pilipinas? Bilang isang bansang nasa Pacific Ring of Fire at dinadaanan ng maraming bagyo bawat taon, madalas tayong nakakaranas ng lindol, pagputok ng bulkan, bagyo, baha, landslide, storm surge, at syempre, mga insidente ng sunog. Kaya napakahalaga ng pagiging handa. Ano ang unang dapat gawin ng bawat pamilya? Una, magkaroon ng Family Emergency Plan. Mag-uusap ang buong pamilya, saan magkikita kung magkakaiwalay, sino ang tatawagan, saan ang pinakamalapit na evacuation center, paano ililigtas ang mga bata, senior citizens, buntis at persons with disabilities. At kapag napag-usapan na ang mga ito, bago pa ang sakuna, mas magiging kalmado ang lahat kapag may emergency. Isa rin sa mga laging pinapayo at ang paghahanda ng go bag. Narito ang ilan sa mahalagang laman ng isang go bag. Kailangan meron po siyang tubig, ready-to-eat foods, flashlight, extra batteries, first aid kit, personal medicines, face mask, whistle, hygiene kit, extra damit, or also power bank. Pwede rin tama doon. Kopya ng mahalagang dokumento saan sa usually dapat nakalagay? So, waterproof pouch para in case umulan, hindi siya mababasa or hindi masisira. Kaunting halaga ng pera, yun po ay mainam na ihanda natin ito anumang oras. Bilang BFP personnel, gusto rin nating pag-usapan ang fire safety. Kadalasan, bakit nagkakaroon ng sunog, lalo na kapag tag-ulan? Katropang Pau. Maraming sunog ang nagsisimula sa sirang electrical wiring, overloaded extension cords, o appliances na naiwang nakasaksak. Kapag bumabaha, mas delikado dahil maaaring magkaroon ng electrical short circuit. Kaya tandaan natin, patayin ang main switch kung ligtas gawin. Huwag hahawak ng electrical appliances kapag basa, at ipaayos agad ang sirang linya ng kuryente sa lisensyadong electrician. Kami po, pag-usapan naman natin ang tungkol sa lindol. Kapag magkaroon ng lindol, ano ang ating gagawin? Sundin ang duck, cover and hold. Huwag agad tatakbo, palabas habang lumilindol. Pagkatapos ng pagyanig, saka maingat na lumikas, papunta sa ligtas na lugar. Kapag bagyo naman, Katropang Pau. Katropang Teen, kapag bagyo, makinig lamang sa opisyal na anunsyo mula sa Pag-asa, NDRRMC, at sa inyong lokal na pamahalaan.
Iwasan ng fake news. Yan, iwasan natin yan. Kung inutosan lumikas, huwag na mag-atubili. Mas mahalaga ang buhay kaysa anumang ari-arian. Marami rin ang nagtatanong kung ano ang papel ng Bureau of Fire Protection tuwing may kalamidad. Hindi lamang po kami tumutugon sa sunog, kasama rin kami sa search and rescue. Dahil sa yan ang mandate na ginagawa ng SRF, ng Special Rescue Force. Sa water rescue, emergency medical services, yan ma'am ginagawa mo sa istasyon natin. Opo. Evacuation assistance, disaster response operations, fire prevention education, yan. Handa po ang inyong Bureau of Fire Protection na tumulong anumang oras ng pangailangan. Kaya po mahalagang makiisa ang lahat sa mga earthquake drill, fire drill, at iba pang preparedness activities na ginagawa sa mga paaralan, opisina at establishmento. Ang tamang kaalaman ay maaaring makapagligtas ng buhay. At para naman sa ating mga magulang, Turuan ang inyong mga anak ng emergency hotline number. So, napaka-importante po nito ha. Ipakita sa kanila kung paano gamitin ang fire extinguisher kung mayroon sa bahay. At higit sa lahat, ugaliing maghanda bago pa man dumating ang sakuna. okay, so ito po yung mga hotline numbers ng Legazpi City Fire Station. Sa Central Office po, Postal Road, Barangay 57, Dapdap, Legazpi City, 0919-992-5484 at 0917-185-9984. Sa Substation 1 naman po, Peñaranda Street, Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City, 0917-112-4972. Sa Substation 2, Katropang Pao. Sa substation to naman ay naka-address sa Rosario Street, Barangay 13, Ilaod West, Old Albay, na may hotline number na 0917-118-2551 at sa Substation 3 na nasa Purok 8, Tugnaw, Ibalong Village, Barangay 56, Taysan, Legazpi City, na may hotline number naman na 0917-173-2733. Okay, so pag-usapan naman natin ang mga karaniwang medical emergencies na nangyayari sa labas at loob ng bahay. Kabilang dito ang pagkahimatay, choking o pagsamid, seizure, stroke, heart attack, pagkahulog, paso at mga sugat na may pagdurugo. Sa mga ganitong sitwasyon, napakahalaga ng kaalaman sa first aid at basic life support. Ano nga ba ang basic life support? Okay, so ang BLS, ang Basic Life Support, ay mga pangunahing pamamaraan upang mapanatili ang buhay ng isang tao hanggang sa dumating ang mas advanced na medical na tulong. Kabilang dito ang maagang pagkilala sa emergency, pagtawag ng tulong, CPR o cardiopulmonary resuscitation at paggamit ng automated external defibrillator o AED kung meron. Paano kung may taong biglang bumagsak at nawala ng malay? Una, tiyaking ligtas ang lugar para sa rescuer at sa pasyente. Lumapit sa pasyente at tingnan kung tumutugon siya sa pamamagitan ng pagtawag at marahang pagtapik sa balikat. Di ba yung ginagawa natin? Hey ma'am, sir, are you okay? Kung walang tugon, agad humingi ng tulong at tumawag sa emergency responders. Suriin kung normal ang paghinga. Kung hindi humihinga o hindi normal ang paghinga, magsimula ng CPR. Kung ikaw ay may sapat na kaalaman at pagsasanay. Napakahalaga talaga ng agarang aksyon sa mga ganitong pagkakataon. Tama ka dyan, Katropang Pao. Ayon sa mga pag-aaral, bawat minutong lumilipas na walang CPR sa isang taong nakaranas ng cardiac arrest ay bumababa ang tsansa niyang mabuhay. Kaya mahalaga ang mabilis na pagkilos ng mga bystanders. Isa pa sa madalas nating marinig ay choking o pagsamid. Ano ang dapat gawin kapag may taong nasamid? Okay, so kapag ang tao ay nakakapagsalita pa o nakakaubo pa, hikayatin siyang umubo ng malakas. Bakit? Para makalabas yung nakabara sa kanyang lalamunan. Ngunit kung hindi na siya makapagsalita, makahinga o makaubo, maaring kailangan ng ang abdominal thrust o yung Heimlich maneuver na tinatawag natin. Kung ikaw ay sinanay na gawin ito. Mahalaga rin agad na tumawag ng tulong
Okay, so kapag okay. Unang tiyaking may Paano naman ang mga kaso ng sunog? okay. Ano ang may papayo mo sa ating mga tagapakinig? Okay. Una, tiyaking may smoke alarm kung maaari. Huwag mag-overload ng electrical outlets at siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang electrical wirings. Kapag may sunog, sundin ang prinsipyo ng get out, stay out, and call for help. Huwag nang bumalik sa nasusunog na bahay upang kumuha ng gamit. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa anumang ari-arian. Yan, tama yan. Napakahalaga ng buhay. Bilang bahagi ng Bureau of Fire Protection, hindi lamang sunog ang ating tinutugunan, kundi pati na rin ang emergency medical services. Tama ka dyan, katropang Pau. Ang BFP EMS ay nagbibigay ng emergency medical response, ambulance services, standby medical assistance sa mga aktibidad at pagsasanay sa first aid at basic life support para sa komunidad. Ano naman ang may papayo mo sa mga nais matuto ng first aid at BLS? Okay, so hikayatin natin, hinihikayat po namin ang lahat na sumali sa mga training na inaalok ng iba't ibang ahensya at organisasyon. Hindi natin alam kung kailan natin magagamit ang mga kaalamang ito. Maaaring isang mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho o isang estranghero ang mga ilangan ng tulong. Bago po tayo magtapos, muli po naming pinasasalamatan ang Alejandro Broadcasting Network sa walang sawang pagsuporta sa paghahatid ng balita. Sa pagtatapos ng ating talakayan, nais naming ipaalala ang tema ng National Disaster Resilience Month. Naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Naway magsilbi itong paalala na ang kahandaan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong komunidad. Maging handa, manatiling mapagmatsyag, magkaisa tungo sa isang ligtas at matatag na bagong Pilipinas. Kami po sina Katropang Tin At katropang Pau ng Bureau of Fire Protection na laging nagpapaalala na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Sa muli, magandang umaga at maraming salamat po. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.